Naniniwala ka ba na ang 1,000 pesos ay pwedeng maging milyon kung ikaw ay nagnegosyo? Parang imposible, di ba? Pero itong tunay na kwento ni Merly Plan, daring sari-sari store owner, ngayon po ay milyonaryo na. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba, may isang success story na nag-viral po. Si Merly Plan, isang simpleng negosyante, nag-umpisa sa 1,000 na puhunan. Ngayon po ay talagang malugo na negosyo. Hindi ito tsamba, may sikreto at ibabahagi ko kung paano siya nagsimula. Ito po yung backstory. Buntis po si Aling Merly noon, nagtayo ng maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay. Habang nasa abroad naman, an OFW ang kanyang asawa at siya naman po ay isang dating factory worker. Wala naman siyang malaking puhunan, 1,000 lang nga. Pero dahil nga sa diskarte at determinasyon. Ngayon, isa ng matagumpay na negosyante at tumutulong na sa kapwa na gusto magsimula ng sariling negosyo. Ang galing, di ba? So ano pong matutunan po natin sa buhay ni Aling Merly? Number 1, start with what you have. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Si Ate Merly nag-umpisa sa 1,000 piso. Ang importante na sinabi niya ay kailangan may disiplina at diskarte. Nagbenta lang siya ng basic food, kape, candies, sabon, yung mabilis maubos na paulit-ulit. So ito yung tip ko po sa inyo. Sa simula, mag-focus po tayo kung ano ang meron tayo, hindi kung anong wala tayo. Alam mo, kung hindi mo kayang palaguin 1,000 mo, kahit nabigyan ka ng 5,000 o 50,000, hindi mo rin kayang palaguin yan. Kung gusto mo mag-umpisa, magsaliksik ka kung anong kailangan ng iyong market, ng iyong environment. Nag-focus siya sa sari-sari store at nag-focus siya kung anong kailangan ng kanyang mga kapitbahay. Dito, mabilis po ang pag-ikot ng pera. Pangalawa, nire-invest po niya. Si Ate Merly, imbis na gastusin, pinapaikot niya ulit. Yung 100 na tubo, ginagawa niya, dinadagdag sa puhunan, hindi siya agad bumibili ng bagong cellphone at hindi siya nagsha-shopping. Kaya kung kumita ka ng 500 pesos, tanong, ilang porsyento ang ibabalik mo sa negosyo? Always rule of thumb, at least 50 to 7% ang iyong kita dapat ibabalik mo sa negosyo para lumago ang iyong kapital. Pangatlo, ano pa pang ginawang diskarte ni Aling Merly? Nag-level up at anong ginawa? Nagbenta ng online. Natuto rin si Ate Merly na magbenta ng mga gamit sa online platform. Nagde-deliver na siya ng groceries. Nakipag-collab na rin siya sa mga supplier para mas mababa ang makuha niyang produkto. So, ano po yung natutunan natin dito? It's very important that you learn how to innovate. Kailangan po, ang goal natin is may bago. At pangalawa, ang napakaganda po niyan na ginawa po niya ay nakipag-tie up din siya sa mga ika nga wholesalers. Kaya kung sari-sari store ang sinusumbalan mo, di ba? Dapat hindi lang sari-sari store ang goal mo. Dapat meron kang mini store. From mini store to mini grocery. From mini grocery to grocery. And from grocery to online store. Ang dami pong opportunities. And last but not the least, alam mo, ang napakatindi na ginawa ni Aling Merly is this. Yung mindset niya. Ang tunay na puhunan niya, yung pagpupursige niya, yung pagpapalit ng kanyang isipan. Di sumuko si Merly kahit maliit lang ang kanyang pinagsimulan. Diba? Nagsimula sa maliit, nagtiyaga, nagbasa, nagtanong, natuto, ngayon ay matagumpay na. Kaya ang mga kapatid, no, tatandaan po natin, ang pera nauubos, pero ang tamang mindset, tamang diskarte ay ikang magdadala ng tagumpay. Kaya nga, anong sikreto ulit ni Aling Merly? Una, nag-umpisa sa maliit, binalik ang kita, pinalago, nag-upgrade, di ba? Naghanap pa ng pagkakataon at nag-upgrade using technology, online na siya. At pang-apat, lumalago ang kanyang mindset. Kaya kung kaya ni Merly, kaya mo rin mga kapatid. Huwag na natin maliitin ang maliit na puhunan. Lahat ng mga malalaki nagsisimula sa maliit. Ang tanong na lang, ito, magkano ang pera na sa bulsa mo? Handa ka na bang magsimula? Kaya kung gusto mong matuto kung paano magsimula ng negosyo, nako, i-like mo na tong video na ito at mag-comment ka, kaya ko ito. So mga kapatid, kung kayo ay na-inspire sa buhay po ni Aling Merly, mag-comment na lang kayo kung anong gusto mong umpisahan na negosyo. Sana naman na-inspire kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.